Isipin mo to, nasa gitna ka ng napakataas na bundok. Ikaw lang mag-isa, nabali ang paa mo at halos hindi ka makatayo. Natatabunan ng bundok ng makapal na snow at masama din ang panahon. Ngayon ay kailangan mong bumaba sa bundok. Kaya mo kaya? Ito mismo ang nangyari sa isang mountaineer na pinilit gumapang pababa ng bundok na dati niyang pangarap lamang na akyatin. Kung ano ang nangyari? Tara, pag-usapan natin. Si Joe Simpson ay ipinanganak noong August 13, 1960 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Siya ay anak ng isang Irish na ina at ng kanyang Scottish na ama na na-assign sa British Army. Dahil dito, nag-aral si Simpson sa Ampleforth College kung saan natagpuan niya ang rock climbing sa tulong ng kanyang professor. Sa edad na 14, binasa ni Simpson ang librong The White Spider tungkol sa pag-akyat ng 3 mountaineer sa North Face ng Eiger, isa sa mga matataas na bundok sa Bernese Alps. Dito nagsimulang magustuhan ni Simpson ang mountaineering at mula noon ay naging malaking parte na ito ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na taon, nagsimula nang dumami ang mga bundok na naakyat ni Simpson. Subalit isa sa kanyang pinakamalaking pangarap ay ang maakyat ang west face ng Shula Grande. Ang Shula Grande ay isang napakataas na bundok na bahagi ng Huayhuash Mountain Range sa Peruvian Andes at may taas itong 20,814 feet. Sa mga panahong iyon, wala pang nakakaakyat sa kanlurang parte ng Shula Grande at umabot sa tuktok. At ginawang misyon ni Simpson na maging pinakaunang tao na makagawa nito. Alam ni Simpson na hindi magiging madali ang pag-akyat. Maliban sa kamanghamanghang taas ng bundok, mahirap din ang terrain nito at natatabunan pa ng snow. Napagtanto niya na mas magiging madali ang pag-akyat kung may kasama siyang gagawa nito. At dito pumasok sa eksena si Simon Yates. Si Yates ay isang English mountaineer na kaibigan din ni Simpson. Binata pa lamang ito sa edad na 21 years old, pero marami na itong experience. Para kay Simpson, si Yates ang tamang partner sa gagawin niyang pag-akyat at agad namang pumayag si Yates. Noong 1985, isinagawa ng dalawa ang kanilang plano. Nagtayo sila ng base camp sa baba ng Shula Grande at sinimulan ang pag-akyat sa kanlurang parte nito, papunta sa tuktok. Hindi naging madali ang pag-akyat ng dalawa. Maliban sa snow at mahirap na terrain, sa mga oras na iyon, hindi rin maganda ang panahon sa bundok. Bigla na lang itong uulan at nahirapang i-predict ng dalawa ang mangyayari. Gayunpaman, nakuha pa rin nilang makarating sa tuktok ng bundok. Sa mga oras na iyon, sobrang saya ng dalawang mountaineer dahil nakagawa sila ng historical record bilang ang unang mga tao na nakaakyat sa kanlurang bahagi ng Shula Grande at umabot sa tuktok. Yun ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ni Simpson, pero lingid sa kanyang kaalaman, sa araw ding iyon ay mangyayari ang isang malagim na trahedya na siyang bumago sa kanyang buhay. Matapos sumabot sa tuktok ng Shula Grande at tingnan ang kahangahangang view nito, sinimulan ni Simpson at Yates ang pagbaba mula sa bundok. Sa pagkakataong ito, iniba naman nila ang kanilang ruta. Kung sa kanluran sila umakyat, bumaba sila sa hilagang bahagi ng bundok. May dala silang mga ice axe upang makatulong sa kanilang pagbaba at may climbing rope na nakatali sa kanilang dalawa. Ang isang dulo ng lubid ay nakatali kay Yates, habang ang kabilang dulo naman ay nakatali kay Simpson. Ginawa ito ng mga mountaineers upang hindi sila magkahiwalay sa pag-akyat o sa pagbaba ng bundok. Nasa 1/3 na ng taas ng bundok ang nababa ng dalawa. Ihinampas ni Simpson ang blade ng kanyang axe sa ice, nang bigla na lang nagiba at natunaw ang yelo, at ngayon ay ang ice axe na kinakapitan ni Simpson ang nagdadala sa kanyang buong katawan, kaya tuluyan na siyang nahulog sa base ng ice cliff. Hindi maganda ang landing ni Simpson dahil nabigla siya sa nangyari. Nag-lock ng patalikod ang kanyang kanang binti na siyang mas nagpalakas pa sa suot niyang crampons sa paa. Ang crampons ay mga blades na sinusuot ng mountain climbers sa paa upang makakapit sa mas yelong parte ng isang bundok. Dahil sa lakas ng impact, nagkaroon siya ng matinding bali sa hita at binti. Umibabaw ang tibia ni Simpson papunta sa femur niya at papunta na rin sa knee joint. Napunit ang anterior cruciate ligament ni Simpson. Nasira ang peroneal nerve at nabasag ang dalawang cartilage sa kanyang tuhod. Na-fracture din ang kanyang heel at ankle dahil sa lakas ng impact ng nangyaring pagbagsak. Napasigaw si Simpson sa kanyang mga injuries. Ayon sa kanya, kakaiba ang sakit na naramdaman niya ng mga oras na iyon.
Pero dahil sa ito ang pinakauna niyang major injury habang umaakyat ng bundok at nangyari pa ito sa pinakaimportanteng pag-akyat ng kanyang buhay, hindi niya agad tinanggap ang pangyayari. In denial siya sa nangyari noong una at sinubukan pang tumayo kaagad, pero hindi niya ito nagawa. Nang sinubukan niya pa, naramdaman niya ang kanyang mga buto sa loob na nasira sa pagbagsak. Agad na bumaba si Yates sa cliff upang tingnan ang kalagayan ni Simpson. Tinanong niya ang kanyang partner kung okay lang ito at nagulat ang mukha ni Yates nang sinabi ni Simpson na nabalian siya ng binti. Ayon kay Simpson, nakita niya ang pag-iba ng mukha ni Yates nang malaman nito ang kanyang sitwasyon. Bago mangyari ang aksidente, nagtutulungan silang dalawa sa pag-akyat at ngayon sa pagbaba dahil hindi madali ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, wala nang maitutulong si Simpson sa kanilang pagbaba ng bundok. Nakasalalay na ito lahat sa binatang mountaineer na si Yates. Kahit mahirap, sinubukan pa rin ni Yates na makababa silang dalawa ni Simpson sa bundok kahit may injury na ang partner nito. Nagkadepende na kay Yates ang bilis ng pagbaba ni Simpson sa bundok. Sa bawat 150 feet, ang knot na nagkokonekta sa kanilang mga tali ay aakyat at tatama sa friction device ni Yates. Signal na ito mula kay Simpson na tatanggalin niya na ang kanyang body weight sa lupid. Ia-unclip naman ni Yates ang knot at ilalagay naman ito sa kabilang banda ng device. Pagkatapos nito, hihilain ng konti ni Yates ang lubid ng 3 beses bilang signal na ibababa na niya si Simpson. Kailangan nila ang mga signals na ito dahil gabi ng mga oras na iyon at halos hindi na nila nakikita ang isa't isa. Patuloy lang ang ginawa ng dalawa sa mga sumunod na oras. Ibababa ni Yates si Simpson hanggang sa kaya ng lubid bago bababa naman si Yates. Mahirap pero nagawa ito ng dalawa ng ilang beses hanggang sa mas lumala pa ang sitwasyon. Dahil sa dilim ng paligid, hindi nila alam na nababa pala ni Yates si Simpson nang lagpas sa cliff kung saan dapat sila maglalanding. Kailangang munang umakyat ni Simpson sa maliit na cliff upang maituloy nila ang kanilang ginagawa dahil kung hindi, mahihila kasama ni Simpson si Yates. Siyempre, sa sitwasyon niya, hindi kayang umakyat ni Simpson paakyat sa cliff at hindi na rin kaya ni Yates na hilain si Simpson paakyat. Sa mga oras na ito, alam na ni Simpson ang susunod na mangyayari. Alam niyang wala nang ibang choice si Yates kundi pakawalan siya. Tumagal pa ng 1 oras ang kanyang paghihintay hanggang sa tuluyan na siyang mahulog. Bumagsak si Simpson sa ridge ng isang crevasse at nabutas pa ito hanggang sa naglanding siya sa baba. Ayon sa kanya, nakikita pa niya ang butas nito na nasa 70 feet ang taas mula sa kanyang hinihigaan. Sinubukan niyang hilain ang lubid na nakatali sa kanya sa konting pag-asa na baka nakatali pa ito sa katawan ni Yates. Pero agad na ring bumagsak ang kabilang dulo ng lubid. Alam na niyang pinutol ni Yates ang lubid at ngayon ay wala nang makakaligtas sa kanya kundi ang sarili niya. Sa kanyang injury, alam ni Simpson na hindi niya kayang umakyat palabas sa crevasse. Kaya ang tanging option niya ay ang pagbaba palalo sa crevasse hanggang makarating siya sa ibaba ng bundok kung saan nakatayo ang base camp nila. May slope ng snowmulus avalanche na nabuo sa ibaba ng crevasse kung saan nakapwesto si Simpson at ito ang pwede niyang gamitin upang makalabas dito at magpunta sa base camp. Pero magiging mahirap ito sa kanyang sitwasyon. Pagsapit ng 1 PM sa sumunod na araw, nakalabas na sa crevasse si Simpson. Pagtingin niya sa kaliwa ay nakita niya ang lubid na ginamit ni Yates. Doon niya napagtanto na nakaligtas ito at nakababa sa glacier papunta sa base camp nila. Nagsilbi itong reminder kay Simpson na wala nang babalik para sa kanya at ang sariling sikap na lang niya ang tanging magliligtas sa kanya. Malayo-layo pa ang kailangang tahakin ni Simpson. Sa ngayon, may 2.5 kilometers na glacier pa ang kanyang dadaanan at pagkatapos nito ay may 10.5 kilometers na lupa at mga bato na natatabunan ng konting yelo. Sa mga sumunod na araw, gumapang si Simpson papunta sa kanilang base camp. Ayon sa kanya, nahirapan siyang walang kausap. Walang nababasa o walang ibang nakikita habang gumagapang. Madalas ay lumilipad ang kanyang isip nang hindi niya namamalayan. Noong naisipan niyang magpahinga ng saglit, akala niya ay 5 minuto lamang siyang huminto at hindi niya namalayan na 45 minutes na palang lumipas. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Simpson ang kanyang paglakbay at paggapang. Nagsimula siyang mag-set ng maliliit na goals para sa kanyang sarili. Noong nakakita siya ng pulang bato sa malayo, sinabi niya sa kanyang sarili na dapat ay marating niya ito sa loob lamang ng 20 minutes. Ito ang madalas na ginagawa niya, magsaset ng tila finish line sa malayo at magsaset ng time limit.
Natutuwa siya kapag nakakarating siya sa tamang oras at nagagalit naman pag hindi. Ayon kay Simpson, nakatulong itong makalimutan ang malaking posibilidad na hindi na siya makakarating sa base camp at maililigtas ng kanyang kasamahan. Kung makarating man siya, ay wala namang tao doon na naghihintay at tuluyan na siyang mamamatay sa bundok na dati niyang pinangarap na maakyat. 3 araw ding gumapang at kung minsan ay tumatalon sa kanyang kaliwang paa hanggang sa napalapit na siya sa kanyang destinasyon. Sa huling gabi ng kanyang paglalakbay, nagsimula nang makaramdam ng kakaibang pagod ang katawan ni Simpson. Ayon sa kanya, ang distansya niya sa base camp sa mga oras na iyon ay nasa 10 minuto na lang na paglalakad. Pero dahil sa pagod at dahil walang laman ang kanyang tiyan, inabot siya ng 9 na oras upang marating ito. Sumigaw siya sa pag-asang maririnig siya ng kanyang mga kasamahan, pero inakala ng mga ito na aso ang sumisigaw. Walang nag-aakala na buhay pa si Simpson. Nang dumating na siya ng 10 yards mula sa kanilang base camp, napansin niyang wala ng tao doon. Napanghinaan ng loob si Simpson dahil tila umuwi na sina Yates. Hanggang sa maya-maya pa, tila may nakita siyang puting beam at narinig ang boses ni Yates. Nagulat silang nakita na buhay pa si Simpson. Sobrang pagod at payat na ng itsura ni Simpson nang makarating siya sa base camp. Ayon kay Simpson, nang makita niya si Yates at ang isa pa nilang kasamahang si Richard, tila nawala agad ang adrenaline sa kanyang katawan at halos himatayin siya. Para bang nag-relax na si Simpson dahil alam niyang may mag-aalaga na sa kanya at hindi na siya nag-iisa. Tumagal pa ng ilang araw bago madala si Simpson sa ospital dahil malayo ito mula sa bundok. Kinailangan pa niyang sumakay sa isang pickup truck sa loob ng 23 hours at sumakay sa isang mule sa loob ng 2 araw. Pero sa kabutihang palad, nakarecover naman si Simpson mula sa nangyari. Paggaling niya, agad na nagsulat ng libro si Joe Simpson at idinitalya ang nangyari sa kanya at kung paano siya nakaligtas mula dito. Tinawag niya itong Touching the Void. Isang bagay rin ang nilinaw ni Simpson na wala siyang anumang galit kay Yates na pinuto ng lubid. Para sa kanya, ginawa lang ni Yates ang tamang gawin sa sitwasyon na iyon dahil kung hindi, silang dalawa ay mamamatay sa bundok. Sa katunayan, sinabi pa nga ni Simpson na kung siya ang nasa kalagayan ni Yates, yun din ang kanyang gagawin. Sa huli, masaya lang siya na pareho silang nakaligtas mula sa nangyari. Si Joe Simpson ay isang buhay na patunay ng kakaibang tapang at determinasyon. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing palatandaan na anumang problema, gaano man ito kahirap, ay kaya nating lagpasan kung di natin ito susukuan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell